Okay guys, welcome back to Kudetech. For today's video, of course, I'm Kuya Josh. And ang hawak ko pa rin is yung ROG segment namin. And then for today, maiba naman, hindi ko na siya i-unbox. Na-setup ko na siya, inaral ko na siya, pinanood ko na yung ibang mga videos. Para kahit pa paano, may matutunan naman kayo today dito sa Itotok ko laptop. So for today's video, ang model na i-introduce ko sa inyo is under the Zephyrus gaming line ng ROG. This is the Zephyrus M16 guys. Stutter ako dun, sorry about that. This is the M16 2022 model guys. So, without further ado, kapit na sa kanya. Usapan na natin ito. Ay, sige. Habang sinat niya ni sir, sir, batong mo muna dito yung camera sa malapit-lapit sa area na to. So guys, ito yung in the box niya. We have our 100 watts na trouble charger or PD. PD charger po ang tawag nila dyan, 100 watts. Then you also have your main power brick. This one naman is around 240 watts guys. Ayan siya. And then of course, check pa natin kung ano meron niya. Mga cables lang yan guys. Hindi na natin kailangan masyadong focus. Pero ito yung mga cables, power cable po yan para sa ano. So, ayusin ko lang to. Dito sa box na to, you have naman your warranty card, manual, saka itong leaflet. Discount to if ever na magpapa-APC care ka or yung extension ng yung warranty for another year para maging 3 taon yung warranty mo. Then, sa isa pang part niyan, we have our sabang side ng box. We have our, ano ba to? Of course, gaming mouse po. Ayan. Nakita ko na to, this is the ROG Strix Impact guys. So, ayun na. Madalas ko na makita yan. So, hindi ko na siya ipapakita sa ilalabas. Kumbaga, kaya dito guys, tayo sa kabila. Then guys, like I said, for today's video, we're going to talk about the M16 and siya, the 2022 model. So, pagdating guys sa ano niya, ang kanyang mga quality build, yung kanyang body, yung sa top area niya, this is sa magnesium alloy po yan. Yan, pakita natin ng buo para hindi naman sila magnesium alloy yan guys. Matte finish. So, ang finish niya talaga. Then, along with the aesthetics nung lights, makita nyo. May aesthetic siya. So, yan o. Hindi siya animatrix pero may aesthetic siya. Na makikita, which is nagpapakita lang siya. Depende dun sa angle ng light pag inaano mo siya. So, yun siya. Then, let's talk naman about the ports niya. You have our direct in ng power, of course. Then, HDMI. Ayan po siya. Alam ko, this is HDMI 2.1. So, you have your LAN cable there. Then, meron po tayong USB Type-B. Gen 2 3.2. Ayan po siya. Then, we have dalawa pong Type-C yan na Generation 2 din siya. Yung isa po is Thunderbolt. And yung isa naman is for the display port siya. So, dyan. Both pwede sa ano. Then, we have the 3.5mm jack. Audio jack, headphones na area. Then, sa kabila naman niya, you will find another, ayan, USB Type-B, Gen 2, na 3.2. Then, we have our SD card reader. Yan siya. Then, pagdating naman sa baba, which is, I think, this is very cool for me. Kasi sa last model niya last year, wala yung ganito eh. So, this will help you elevate yung yung kanyang pesto ng laptop para mas maganda airflow. You have 13 screws there. Actually, napanood namin yung video. Madali lang siyang buksan. Kung gusto nyo sa makita. Then, ito yung kanyang mga exhaust hose. Ito speakers to guys ha. Then, from there, let's talk naman pagdating sa angle guys. Wait lang. Windows hello lang ako. Pasensya na. Okay. So, hindi nyo nakita yun. Pero, ayun guys. Yung nakita nyo kanina, isang type yun ng password na pwede nyo gamitin sa laptop na to. Meron siyang Windows Hello included. So, yun siya. Ito yung area na yan. Yung Windows Hello natin. Yan. Para ka may IR camera. Para ma-detect yung mukha mo. Then, from here, guys, this laptop can bend around 180 po yung angle na pwedeng ni M16. So, ayan siya guys. Look how thin and flexible yung laptop. Okay tayo dun. So, yan, 180. So, pagdating naman sa build sa loob, yung keyboard, actually, it's around, have this feeling na 1.7 yung kanyang response pagdating sa pag nagta-type ka. Then,
ever, pag sinilip mo siya sa area, pag dito ka sa angle na to, hindi mo mapapansin yung ano yung baba. So, ayun, para siyang frameless sa babang area. Cool. Okay, dito tayo sa keyboard. Para matcha. The quick brown box jumps over the... So yeah, I like that, the experience ng keyboard niya. Okay na okay. Ano siya? 1.7 yung response time, pero okay naman siya. Then, what else? Then nga, yung body type niya ganun din, magnesium alloy siya, pero coated siya guys ng di kami sure kung rubber material to nandito sa area na to, pero ganun yung feeling pag hinawakan siya, para siyang rubber material. Guys, ayan. Then, I do appreciate yung rounded design dito, para medyo hindi ka may stress pag nakapatang yung wrist mo sa sa mga edge niya, o sa end area ng laptop. Maganda yun. Then, pagdating naman sa sa backlit po, you only have 3 levels. Pero standard naman yun sa mga laptop, 3 levels ng backlit. Ayan po. Then, pagdating naman po sa aura, standard lang siya guys, hindi siya yung parang perky type ng RGB, yung mga quad, yung mga nasa G15 Strix, yung may mga 4 na zone. Ito, single lang siya RGB guys. Yan lang siya. Simplihan lang ba? Then, pagdating naman sa armory crate guys, going to talk naman here yung yun, temperature 47 lang siya right now. Pag naka-idle 47 to 53 pag naka-idle po yung laptop. Then especially kung hindi siya nakapatong sa mga ganitong material, kasi yan po medyo mainit po siya. Pero 47 guys, kasi yung sa G15 that's around 53 to 57 yung nakikita ko sa ideal niya sa temperature. Then guys, I would like to talk din about the of course yung MAC switch. Nilagay na yan sa atin. Last year wala siya yung MAC switch. Yan. So to keep it simple, MAC switch is technology na will let you use yung dedicated graphic card mo para ma-bypass mo yung integrated graphic card mo when it comes to gaming, which is yun. Makakatulong yun pagdating sa inyo na mga, alam niyo, medyo competitive pagdating sa mga gaming scene nila, Valorant, mga ganun. Then, of course, di ko na masyado to, pero always kung pinapakita to yung wallpaper. Activate ko lang siya. Activate natin guys. Magana tayo. Play natin to, city lights. Then, from there, I'm going to sync that. Sisync ko yung wallpaper. Saan ko sync? Then, from there, tingnan natin. Ayan siya. Ayan. On the keyboard, from there. So, ano siya? Interactive wallpaper. Ayan. Ayan. So, yan siya. Cool, diba? Then, pagdating naman po sa kasi nababasa ko sa comment section, may nagtatanong kung yung sRGB ng yung nits. This one is 100% sRGB colored calibrated po. Pantone validated to guys. And then, at the same time po, pagdating sa nits, it have 510 nits po. So, pwede mo itong gamitin outside, outdoors. Walang problem guys. So, then after that, unfortunately, we cannot test it for gaming, pero pakita ko na sa inyo yung specs guys right now. Pagdating po sa specs, we're playing yan, i7 12700H. Hindi ito yung pinakamataas na processor sa na nakakabit sa M16. Meron po tayong i9. That's the one on top of the line. This one is playing around 16 gig. So yan guys is 8 gig on board with another 8 gig na removable, which is you can reach around 24 gigabyte guys, or pwede yan kung makapagkabit kayo ng buong 32. Yan 42 you do the math guys. 40 lang ata, 40 yan, 40 gigabyte. So we have din po NVMe Micron. That's a close comparison po for the Samsung. Then Intel, yan, Micron po. Then we have Intel Irish Xe graphics card. Familiar na tayo dyan guys. Wala na tayo masyadong kailangan ito kay Xe. Then dito na tayo sa graphic card rebuild Alam ko yung RTX. Usually pag naka 240 watts ka, RTX 3060 yan. Yan guys, 3060. So guys, di pala namin masyado na highlight yun. Balik ako sa performance. Guys, sa processor niya, memory. This one is, memory. So, processor niya guys, naka-base clock siya ng 2.3 guys, but this one can hit around 4. Yung i9 kasi can hit around 5. Pero I think this one can hit around 4.5, mga ganun, 4.4, 4.2. And which is, mapapansin nyo, meron kayong 14 cores, saka 20 logical cores. So, meron kayong 14 cores na
na ano mas malalaking core to handle the heavier task. Tapos meron ka pa mga additional core para naman pag nag-multitask ka. Yan. So, yun nga. Katulad na sabi namin, unfortunately, wala po kami masyadong mabibigay sa inyong preview pagdating sa sa games. Pero yun, pinakita na po namin right away yung specs. Yun. And then guys, I think that review will be sufficient enough para mapag-decide kayo kung magpa-purchase kayo ng ng M16. Yun guys. For me, siya, mas okay siya compared dun sa last year na version. Yan, we have the 180 degree. Then, ipasok mo pa na 12th generation siya ng i7 right now. So yun, tas I will brought up na rin din. Ang laki nung trackpad niya. Yung touchpad guys, yan Sabi nga sa video. Huge, massive. It's huge, massively huge guys. Yan siya. Tayo, hindi ko pala napakita yung camera. Yung webcam natin guys is around 720p lang siya. At sabi ko, hindi siya yung pinaka-great na webcam, pero at least, di ba? At least meron. At least pag may mga Zoom meeting, mga emergency meeting kayo, meron kayo mapapakita guys. Makapag kayo sa camera. 720p, 0.9 megapixel lang to guys. Not the best at the market, but at least we do have the webcam option. Kasi po last year, walang webcam last year. No, wala. Walang webcam last year External. model. External lang yan. Kaya wala rin po external webcam na kasama. So yun siya. What else? I think medyo nakulangan lang tayo, pero if you do have the budget, I will suggest na try to score the 16 gig variant guys. So ito, specs specs 1 terabyte SSD. Ngayon 1 terabyte. Okay. So na tayo, specs reveal para madali na makita. So yan, Intel i7 12700H, 14 cores, 20 threads, then you have 16GB of RAM, DDR5. Right now sa Philippines, medyo nahihirapan tayo sa stock ng DDR5, so you can consider na lang yung upgrade as long pag meron na tayong sufficient stock dito sa Philippines ng DDR5. Then 1TB nga po ng Micron SSD. Then you were playing around RTX 3060 po na Nvidia. Then Windows 10 Home. Windows 11 Home Edition lang po siya, single language. And then you have the Home and Student 2021 Office. Then yung sa display niya, 16 inch siya guys. So 16:10 yung kanyang skin ratio. Then, okay, 1440p, 165Hz. Tignan mo na. Hindi ko napansin niya. Sorry guys, medyo 165Hz. Display settings 160. Ayan, ito. Hindi siya 1440, na siya. Wide quad lang guys, ayan, para maklarify namin right away. Pero check namin yung advanced display settings. Ilipat namin ng 165. Ayan siya, 165. Mas lead eh. Hindi naman siya, basa eh. Yan. Yun, keep changes muna namin. So, ayan siya. Then, labas tayo ng tingnan natin kung gaano ka smooth. So, ready na kayo guys sa 165. Yan, smooth siya. Kami, mas iba yung nakikita namin kasi 60 FPS lang yung nasa video natin eh. Pero kami dito nakita namin kung gaano siyang kasmooth yung 165 compare sa 145 na familiar na kami. Yan, 165. So, yun guys. So, black po yung color niya. Napakaganda ng pagka-black niya kahit sabihin yung yung parang minimalist lang yung dating. Hindi wala masyadong mga Then yan, matte finish po siya guys. Yan. Then, ito na po. Price reveal na tayo guys. This model po is around 139,995 Philippine peso. Ayan po siya. Ayan po ang price. Ito po yung second model po. Yung naka 3060. Kasi po yung pinaka down tier model nito is yung naka 3050. Then yung next dito is yung naka 3070 Ti naman guys. Saka isa naka 3080 na i9 po. So yun guys. Ay hindi, sorry pala. That's i9 yung naka 3070 Ti yung pinaka top of the line nito. That is yung 16GB variant. So guys, ayun. I hope we give light and knowledge regarding with the ROG Zephyrus M16 2020 model guys. Ayan siya. Sorry, pakita mo na ulit ako. Nice. Yan po.
Yun guys, tensya na kayo, parang ako nagmamadali. Tingin ko sasabihin nila sa comment, parang hinahabol hinahabol yung nagre-review sa sa pagsasalita. Sorry guys, mabilis talaga ako magsalita. Ayun guys, so this is the ROG M16. One of the, paano ba, pinakamaganda explanation na pwede namin sabihin. For us, this is one of the most powerful and portable laptop ngayon sa market. Especially now sa 2022, pwede nyo siya i-consider as an upgrade right now. Para sa ating mga on-the-go content creators na naglalaro ng games, ito, solid na solid to. I can vouch for this M16 guys. So ayun, again, I'm Kuya Josh from Kuda Tech, signing out.